Eto, gusto nyo ng isang surprising decision. Ha? Eto matindi. Nakuha nila yung gusto nila. Kaya tinuro si Chis Escudero, kaya tinuro si Revilla para mapalaya etong si Bernardo. Tingnan ninyo. Pakinggi! The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant O yan, given yan. Patay na siya eh. So siyempre, dismiss na yung kaso niya. Pero yung iba, to kamusta? the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. Excluded. Hindi included, excluded. Sa madaling salita, wala na siya, hindi na kinasuhan. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 698. So tinanggap na sa Witness Protection Program. Susunod yan, state witness na. Wala na, hindi na sila kasama sa kaso. Antindi, alam mo, hindi ko malunok to. Nasusuka ako sa kawalang niya ang ginagawa ng gobyerno. Nasusuka ako. Ang sarap magmura ng mga 10 beses. Kasi grabe naman po ito. Babuyan na ito. Yung taong nag-admit, di umano na, under oath, sabi nga ni Chis Escudero, under oath nag-admit ng 1 billion, siya pa yung absuelto. Tapos pinklawang ka, kakampi ka ngayon sa mga Marcos, sasabihin mo walang problema. Sasabihin mo si Duterte ang may problema. Siya ang korap. Pasensya na, mukhang matatapos tayo maaga. Mukhang hindi na tayo magtatagal kasi ayoko nang habaan tong video kasi baka mapamura pa ako ng bonggang-bongga. Iniwasan ko na yan eh. One, I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Grabe, no? Hindi ko talaga malubos maisip na ganito katindi ang nangyayari. Ewan ko. Parang gusto ko mag-music na lang. Sasayaw-sayaw na lang ako sa club. Mag-i-enjoy pa ako dun eh. Kasi hindi ko talaga maisip yung ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin. Ang hindi ko ma-realize dito, bakit hindi ito ma-realize nung ibang mga pinklawan, dilawan, dahil sa tindi lang ng galit nila kay BP Sara Duterte at ayaw lang nilang manalo sa 2028. So ang focus nila doon, habang winawalang niya tayo, isipin mo again, hindi ko sinasabing walang kasalanan yung mga kakasuhan. Hindi yun ang punto ko dito. Pero mantakin mo, 7 sa majority, ni isa wala sa minority, ni isang congressman wala. Si Romualdez nga. Ano to? Saan ka nakakita ng ganun? Antinding kalokohan mga kababayan eh. Matinding kalokohan po. Hindi ko talaga matanggap, hindi matarok ng isip ko. Tapos, ang ituturo nila, yung si Chis Escudero, ikukulong nila kasi hindi pumayag sa gusto nila dati, na mawala si Marcoleta sa Blue Ribbon. Si Revilla, na hindi bumoto sa impeachment ni BP Sara Duterte, mga anak niya. Di ba? Tapos ano pa? Isipin mo ito
Lahat ngayon ng supposedly sanang magbubuking talaga kung sino ang may issue sa flood control. Etong majority. Bakit? Yung minority, may nangyari ba? Simple lang eh. Tanggalin na natin yung BP Sara Duterte kasi bumatakbo naman yung impeachment eh. Agad-agad nga na na-convene na sa impeachment court yung Senate. Ito na lang tayo eh. Bakit nila gustong palitan talaga ang leadership sa Senate? Ayaw na nilang ituloy yung Blue Ribbon Committee na pagdinig sa flood control. Mga kababayan, ito seryoso na to. Ninanakawan na tayo ng gobyerno natin. Tapos, ang iniisip pa natin, kasi si BP Sara Duterte magiging presidente kaya ayaw namin. Mas kakampihan na lang namin yung magnanakaw. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ang dahilan kung bakit kinukuha talaga yung Senate leadership as impeachment ni BP Sara Duterte at para hindi mabuking kung sino talaga ang mastermind ng flood control scandal na yan. Okay lang sa'yo bilang Pilipino na nakawan ka ng gobyerno habang hirap na hirap tayo magbayad ng tax. Hindi ko alam kung nararamdaman ninyo eh. Sa bagay, yung iba hindi nagbabayad. Ako kasi nararamdaman ko eh. Yung ang dami mo nang gastos, tas biglang pagbabayarin ka pa ng tax. Ramdam ko yun eh. Di ba? Ang sakit sa puso ko nun. Maaring kayo, hindi nyo naiisip yan, pero sa bawat binibili ninyo, ang tindi ng VAT dyan. Alam mo, only in the Philippines yan. Ako nga, pag nagbubuka ko ng mga sa Pilipinas, yung mga hotel-hotel. Di ba? Mga Airbnb. May VAT eh. Matik na may VAT. Tayo lang. Sa ibang bansa, mas masarap mamasyal. Walang VAT. Tax-free ka pa. Hindi ako nagbibiro ha. Akala kasi nung iba, pag nagbabakasyon, mas mura sa Pilipinas. Mag-staycation na lang tayo. Gagi. Hindi mo ba alam ang laki ng ginabayaran mo sa VAT? Siyempre, hindi ka naman pupunta doon. Sa kwarto ka lang, matutulog, manine-Netflix. Di sana sa bahay ka na lang. Siyempre, gagastos ka doon, kakain ka doon. Ang gastos-gastos. Lahat yan may VAT. Lahat ng kinakain natin, lahat ng binibili natin may VAT. Oo. Kahit nga yung mga kabit ninyo, may VAT din yan eh. Di nyo lang alam. Hindi totoo. Isipin mo sa ibang bansa, wala kang VAT. Tax-free ka pa. Lahat ng bibilin mo, tax-free pa. Kahit ilang Don Quixote mo dyan. Di ba? Tax-free ka. Duty-free. Pakita mo lang yung passport mo. Sa atin, wow! Mantakin mo, lilipad ka pala nga lang eh. Meron na kagad bayad na tax eh. Ang lupit talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap